Bago ang lahat, si Dennis Schroeder na trade na naman pala papuntang Hornets kapalit si Draymond at cash consideration. Isa or dalawang trade na lang ang kailangan ni Schroeder para ma-break niya ang record ni Ish Smith bilang may pinakamaraming teams na napuntahan, 13. Tinalo na yung Rainbow sa paramihan ng kulay ng jersey. Nagpapalakas pa di umano ang Cleveland ngayon at nagkaroon sila ng financial flexibility after ng trade dito kay Schroeder. Kung bakit daw ginawa ng Cavaliers yun dahil nagpupush silang makuha si Peyton Watson. Dahil sa ginawang trade ng Cavaliers, nasa 32 million at 44 billion na sila sa tax apron. Parang kulang pa sila ng isang trade pero mostly gagawin na nila yun sa mid-season na para makapag-clear ng cap space. Base kay Bobby Marks, pwede nang isay ng Cavaliers si Peyton Watson saka ipasok si James Harden. Mukhang dadaanin din sa sign and trade ng Cavaliers si Watson at pwedeng ipalit si Max Strus. Kailangan lang ma-meet ng Cavaliers ang 20 to 25 million na hinihingi ni Watson at kaya nilang ma-outbid yung Denver Nuggets. Dahil nasa $18 million lang per year ang kayang ibigay nitong Denver Nuggets at mapupuwersa silang gumawa na naman ng another transaction para mahabol si Watson. Ito nabasa ko lang, meron ng gentleman agreement si Harden at Cavaliers pero dinidikit pa rin siya sa trade para kay KD. Base pa doon, iniintay na lang kasi ni Harden na makabuo talaga ng isang contender na lineup ang Cavaliers bago siya pumirma. Dalawa ang gustong makuha ng Cleveland, si Kuminga kasama na si Watson. Pero sa ngayon lumalapit sila kay Watson. Parang imposible rin kasing makuha na silang dalawa. Dahil nga si Kuminga malaki rin ang hinihinging kontrata, nasa 20 to 25 million din. Tapos may James Harden pa, kahit meron siyang bird rights, mahihirapan din sila sa tax apron nun. Mas pinupush ng Cavaliers na makuha itong si Peyton Watson at gagawin na lang backup itong si Kuminga kung sakaling hindi nila masulot sa Denver. Ang Golden State naman, tulog pa rin si Don Levy at nananaginip ata ng gising dahil base sa report naghahanap kasi ng bagong superstar player. Andyan na si Podziemski, nagpe-presenta na, ayaw nyo pa. Atat ng maging franchise player. Base kasi sa report na yon, ang hinahabol ngayon ng Golden State after mag-fail kay LeBron, Giannis at dito kay Kawhi ay si Nikola Jokic naman. Base dito kay Draymond Green, naririnig niya kasi yung Jokic to Warriors at malalaman yon kung magkakatotoo or hindi mula Christmas game onwards. Ang panlabang kasi ng Golden State, hindi pa pumipirma si Jokic ng extension. Base kay Draymond, magkakaroon kasi ng rumors kahit paano mangyari. At sinabi na rin naman kasi dati ni Jokic, hindi siya aalis ng Denver Nuggets. Sinabi naman ng ibang mga fans na impossible dream ang gustong mangyari ni Draymond na makuha nila si Nikola Jokic. Bukod pa doon, marami rin naman kasi mga biggest free agent for next season na pwede talaga nilang makuha. Financially, kaya naman kasi makuha ng Golden State si Jokic kung hindi nila isasign pabalik si Draymond or makakuha lang si Draymond ng below 15 million at kung si Steph din hindi makakakuha ng 35% max contract. Dahil si Jokic 35% max contract din, ubos ang cap space ng Golden State kapag nagsama ang max na Steph at Jokic. Mahirapan lang din sila makabuo ng tigasing lineup kung ang gagawin lang ng Golden State papirmahin si Steph ng max at itong si Draymond. Idadamay nyo lang si Nikola Jokic. Isa pa, para mangyari yon, kailangan mag-isip si Jokic na dapat mag-isip din ng Nuggets. Kailangan nilang mag-move on na nasa max limit na yung Denver Nuggets ngayon. Tapos na ang timeline nila. Magagaya lang din sila sa ibang mga teams na na-max na yung mga player pagdating sa contract. Tulad na lang sa Knicks, kapag hindi nagpababa si Towns ng kontrata, matatapos agad yung run nila dito kay Karl Anthony Towns. At posible lang ding mangyari na ma-retain ng Denver Nuggets si Nikola Jokic kung iti-trade nila yung mga player, isa man lang kina Jamal Murray, Christian Brown at Aaron Gordon. Bukod pa sa kailangan mag-isip ang Nuggets or para mapag-isip nila ang Nuggets at si Nikola Jokic, kailangan magkaroon ng epic collapse ang Denver for next season. Nakasalalay yon sa teams gaya ng Thunder, San Antonio, kasama na rin ng Minnesota, pati yung Rockets.
Kaso based sa power ranking, at least top 3 pa rin ng West ang Denver sa susunod na taon. Isa pa rin sila sa best team hanggat andun si Nikola Jokic. Magwawalong taon na silang nagdo-dominate sa playoffs or kaya playoff contender team. Sila yung may pinakamahabang dominance ngayon. Bukod pa doon, ito galing kay Mike Dunleavy to na mukhang tulog siya at pag-off-season talaga. Mas nag-i-improve kasi ang team nila based sa record kung mid-season sila gagawa ng transaction. Kung babalikan din ang trade kay Andrew Wiggins, Jimmy Butler at pwedeng pumasok si Kristaps Porzingis. Nag-buckles pa ako doon kaya sa deadline na lang sila gagawa ng trade. Kaya parang nawalan din ng pag-asa si Steph kung ganito yung GM pati yung coach. Wala Sa deadline di umano, dun kasi pwede makakuha talaga ng player ang Warriors. Specifically, pwede nilang matrade nun si Jimmy Butler. Nag-buckles ulit dahil si Butler pwede nang matrade ng Golden State kapag mid-season lalo na yung mga team na naghahabol na magkaroon ng malaking cap space. Kung merong isang player sa isang team na merong pang natitirang kontrata pero gusto na nilang bitawan, pwede nilang gawin makipag-trade sa Golden State kapalit ni Butler dahil may expire na ang kontrata nila at doon pwede pa sila makakuha ng at least drop asset. Based din kay Dunleavy, posible kasing day 1 starter agad si Axel dahil wala si Butler at si Moody. Mukhang buo ang loob ngayon ni Lenderberg. Pwera lang kung pipigilan siya ni Daddy, si Steve Kerr, kasi next in line na si Golden Child. Nakakalimutan ko na yung totoong pangalan. Isa pa doon, lahat ng mga trade rumors ngayon regarding kay Steph paalis ng Golden State, sinatdown na niya at tinawag niyang mga clickbait. At hindi pa rin naalis naman si Steph sa Golden State at dun siya willing mag-retire. Si Klay Thompson naman nasa trade block pa rin after tanggihan muna ng Dallas na i-buyout ang kontrata niya. Ayon kay Brett Siegel, ang team gaya ng Lakers, Miami kasama na ang Golden State ang may interest ngayong makuha si Klay. Pero sa tatlong team na yan, walang may interest na makipag-trade para dito kay Klay dahil mas makakatipid sila kung iba-buyout na lang siya ng Dallas. Ang Miami dati may report na willing makipag-trade sa Dallas kapalit itong si Nikola Jovic. Pero ngayon, dinecline ng Miami na i-trade si Jovic para kay Klay. So far, naghahanap pa rin ang Mavericks ng team na pwede sila makipag-trade. Nasa waiting game pa rin ang Miami at Lakers dito kay Klay. Pero mukhang desidido itong si Klay na pumunta ng Miami. Base kasi to sa statement niya na gusto niya makakuha ng role sa isang contender na team na hindi lang mananalo ng isa, kundi magtutuloy-tuloy. Ang Miami kasi ang isa sa mga contender ng East na meron ding shortage sa shooter. Kaya nga kinukonsider na si Klay ang primary target nila para i-fill yung position ng isang 3-point shooter ng Miami. Sa Lakers naman, si Klay Thompson re-recruit ang tatay niya. Pero ngayon parang nagdadalawang isip dahil sa report na si Luka makikipag-discuss muna sa bagong team owner para sa plano nila dahil hindi pa malinaw ngayon. Bigla kasing nagbago yung ownership ng LA.